Kabanata 1531 Sa tanghali, dumating si Avery sa restaurant na inorder ni Elliot at nakipagkita kay Sofia. Pagkaupo niya sa tabi ni Elliot, hindi niya maiwasang mapatingin kay Sofia. Sinabi ni Elliot sa telepono na ang mga resulta ng pagkakakilanlan ay nagpapakita na si Sofia ang kanyang ina. Ikaw ba si Avery? Si Sofia ay may mabait at pinipigilang ngiti sa kanyang mukha, napakaganda mo. Medyo napigilan din si Avery, kaya sinubukan niyang humanap ng topic. Tita, sa Bridgedale po kayo nakatira? Kailan ka pumunta sa Bridgedale? Ibinaba ni Sofia ang kanyang mga mata at saglit na nag-isip, ilang taon na ako doon, medyo komplikado ang usaping ito. Ipinuslit ako para magtrabaho bilang gangster noon, ngunit hindi ko inaasahan na maswerte ako. Doon ko nakilala ang aking magiging asawa, hindi ko ginamit ang identity ni Sofia doon, ipinaliwanag ang mga pagdududa ni Elliot, nagpadala siya ng isang tao upang tingnan si Sofia sa Bridgedale, ngunit walang nakitang impormasyon. Tapos sumama ba ang asawa mo? Tanong ni Avery. Umiling si Sofia, namatay siya noong nakaraang taon. Sa katunayan, nakita ko si Elliot sa balita noon. Nung nakita ko si Elliot, akala ko kamukha niya ako, pero hindi ako naglakas loob na isipin yon, hindi kasi ako makaakyat ng taas. Nalaman ko na ang biolohikal na ama ni Elliot ay si Nathan, at nagsimula akong magduda dito. Sige, kain muna tayo, kung hindi, magiging malamig ang pagkain, nakangiting sabi ni Avery. Kumakain sila ng western food, dahil bumalik si Sofia mula sa Bridgedale, natakot siya na hindi siya sanay sa lasa ng pagkain ni Ariadne. Kinuha ni Avery ang kutsilyo at tinidor, handa nang hiwain ang steak. Sa oras na ito, iniabot sa kanya ni Elliot ang cut steak, kanina lang nag-uusap ang dalawa, at si Elliot ay tahimik na naghihiwa ng steak. Pareho silang nag-order ng pagkain kaya nang iabot sa kanya ni Elliot ang plato ay walang pag-aalinlangan itong kinuha ni Sofia ang kutsilyo at tinidor at seryosong hiniwa ang steak. Tiningnan siya ni Elliot mula sa gilid ng kanyang mga mata. Hiniwa ni Avery ang steak ng sobrang lakas na naging sanhi ng pagsirit ng talam at plato. Parang nagmamadali siya, namula ang mukha at lalong naging awkward ang galaw ng mga kamay niya. Tita, medyo kinakabahan ka ba? Nakita ito ni Avery at binasag ang kahihiyan. Huwag kang kabahan, walang masamang hangarin si Elliot sa iyo, kung hindi, hindi siya papayag na kumain kasama ka. Pinigil ni Sofia ang kamay niya gamit ang kutsilyo, na may matigas na ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, medyo kinakabahan talaga ako, kung tutuusin, mapagpakumbaba ako, at si Elliot ay matagumpay. Tita, huwag mong sabihin ganito, hindi natin mapapasya ang ating pinagmulan, at hindi natin mababago ang ating kapalaran sa maraming pagkakataon. Karamihan sa mga tao ay pangkaraniwan sa buong buhay nila, hindi kaipagkakait ni Elliot dahil sa nakaraan mo. Avery, ang ganda mong magsalita. Napatingin sa kanya si Sofia ng may inggit. I heard that you are a very good doctor, nakapagtataka na mayroon kang napakataas na tagumpay sa murang edad. Namumula ang pisngi ni Avery sa papuri. Tita, bakit wala kang ganoong kataas na tagumpay? Puputulan ko ito. Para sa iyo, hindi, maaari kong putulin ito, ngunit ngayon ang aking mga daliri ay hindi masyadong maganda, ngumiti si Sofia at tinanggihan, saka ibinaba ang ulo at ipinagpatuloy ang paghiwa ng steak. Tita, hayaan mong magtanong, ilang taon ka na ngayong taon? Tanong ni Avery pagkatapos kumain ng isang pirasong baka. Kaka 53 ko lang ngayong taon. Mukhang napahiya si Sofia nang sagutin niya ang tanong na ito. Noong ipinanganak ako, huminto ako sa pag-aaral at pumasok sa trabaho, at nagsinungaling si Nathan sa kanyang matatalinong salita. Nagulat si Avery, hindi niya inaasahan na napakabata pa ni Sofia. Kabanata 1532 Malalim na sumang-ayon si Avery. Avery, bagaman maraming pagdududa si Sofia, sa palagay ko hindi siya masamang tao. Well, nakita siya ni Elliot 3 araw na ang nakakaraan. Pagkatapos ng dalawang pagpupulong na ito, bagamat naramdaman niyang medyo naghihinala ito, naramdaman din niya na may namamalagi na nakakaawang aura sa kanya. Hindi niya sinasadyang hatiin ang mga tao sa 3, 6, at 9 na klase, ngunit hindi niya namamalayan na naniniwala siya na kahit na si Sofia ay nakasuot ng isang sikat na tatak, may dalang Hermes bag, at sinusubukang magmukhang isang ginang, ang kanyang mga salita at gawa ay hindi mapanlinlang, mga tao. Elliot, huwag na muna nating isipin yon, after you meet her a few more times, baka malaman mo na kung bakit
Siya nagkaganito, iniisip ni Avery na bagaman medyo kakaiba si Sofia ngunit hindi siya ang uri ng taong agresibo, kung ano man ang nasa puso ni Sofia, hindi niya dapat sinasaktan ang mga ito. Natatakot ako na magamit siya, ipinahayag ni Elliot ang kanyang mga alalahanin kung alam ng isang taong may puso na siya ang aking biolohikal na ina, tiyak na may gustong gumamit ng kanyang mga kamay upang lumikha. Nang gulo, tumango si Avery, sabihin mo sa akin ang numero ng tiyahin mo at kakausapin ko pa siya, mag-ingat siya. Well, pagkatapos ipadala sa kanya ang numero, tinanong ni Elliot, uuwi ka ba o babalik sa kumpanya? Hinawakan ni Avery ang kanyang tiyan, sabi niya, hindi ako busog. Elliot, gusto mo bang pumunta sa restaurant ngayon lang? Maaari ka ring magpalit ng iba. Ayokong kumain ng western food, ngumiti si Avery, kanina ko lang nakita si tita na kumakain ng egg fried rice, ay. Think so mabango, pero gusto kong kumain ng mainit at maasim na pansit ngayon. Si Elliot ay hindi pa nakakain ng mainit at maasim na pansit sa labas, ngunit ang simpleng merienda na ito ay dapat nalutuin sa anumang restaurant. Alam ko na may isang tindahan na ang mainit at maasim na pansit ay partikular na authentic. Pagkasabi nito ni Avery ay agad niyang ini-report ang address ng driver. Matapos hanapin ang pangalan ng tindahan sa mobile map, pinaandar ng driver ang kotse patungo sa destinasyon. Malapit ang tindahang ito sa high school na pinag-aaralan ko dati, sabi ni Avery, na tila may iniisip, ngunit mabilis niyang dinala ito sa ibang salita. Naiisip ko ngayon ang buhay sa high school, bukod pa sa walang katapusang mga tanong, parang wala ng ibang alaala. Mukhang maganda ang iyong mga marka ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Si Elliot ay nag-imbestiga sa kanyang impormasyon noon. Maaaring magamit ang aking marka upang makapasok sa isang mas mahusay na pangunahing unibersidad. Gusto kung mag-aral sa medical school sa ibang probinsya o mag-abroad, pero hindi pumayag ang tatay ko. Medyo kirot pa rin ang nararamdaman ni Avery sa kanyang puso nang magsalita siya tungkol dito. Ayaw akong hadlangan ng tatay ko, nagdadalawang isip daw siya na iwan ko siya, kahit na kadalasan ay wala siyang pakialam sa akin, anak. Niya ako kung tutuusin, naiintindihan ko, kung gusto ni Leila na iwan ako para mag-aral sa malayo, magdadalawang isip din ako, sinabi ni Elliot. Kadalasan ay medyo abala si Jack. Avery, sige, isa siyang workaholic. Hiniling ko sa iyo na gumugol ng mas maraming oras sa mga bata sa bahay. Dahil kulang ako sa pagmamahal ng ama noong aking pagkabata. Dumating ang dalawa sa hot and sour noodle shop malapit sa high school. Nandoon pa rin ang tindahan at na-renovate at medyo bago. Handa nang magsara ang amo at ang proprietress. Ang tindahang ito ay nagnenegosyo lamang sa umaga dahil sa magandang negosyo nito. Boss, pumunta kami dito para kumain ng noodles, nakangiting sabi ni Avery. Dito ako nag-aaral noon at madalas akong kumain ng pansit. Saglit siyang tiningnan ng amo, at biglang naalala ko, madalas kang hinihintay ng nanay mo sa aming tindahan pagkatapos ng klase sa tanghali. Kabanata 1533. Ngumiti si Avery at sinabing, oo. Naintindihan naman agad ni Elliot kung bakit kailangan niyang pumunta rito para kumain ng fans. Iniisip niya ang kanyang ina. Pagkabalik ni Sofia sa hotel, kinuha niya ang room card at binuksan ang pinto. Pagpasok sa kwarto, laking gulat niya nang makita niya si Wanda. Ikaw, bakit ka nandito? Isang patong ng malamig na pawis ang lumabas sa likod ni Sofia. Isang nakakalokong ngiti ang ipinakita ni Wanda. Maganda pa ba ang kasal dahil matagal ka nang nasa labas? Sa tingin ko ay masarap ang pagkain mo kasama ang iyong anak, tama ba? Ay, hindi ko siya nakilala, malamang ayaw niya akong kilalanin. Inilapag ni Sofia ang kanyang bag sa mesa. Naglakad papunta sa sofa at umupo. Mrs. Tate, baka nakikita niya na hindi ako mayaman kaya ayaw niya akong kilalanin. Sofia, pumayag siyang kumain kasama ka na nagpapakitang may ideya siyang kilalanin ka. Kung hindi, hindi niya isasama si Avery para samahan ka sa hapunan. Kinalkula ni Wanda, ang dami niyang pera, ayaw mo bang kumuha? Gusto mo bang magsimula sa isang negosyo o bumalik sa mga araw ng paglilinis ng banyo? Gusto mo bang may gawin ako sa pagtulong sa akin ng ganito? Si Mrs. Tate, hindi niya ako kinakausap, kaya hindi kita matutulungan. Inilagay ni Sofia ang bracelet sa kanyang palso at ibinalik din sa kanya ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg at inilagay sa mesa. I'm guilty of lying to them. Ayoko nang yumaman. Sofia, kung susundin mo ang mga hakbang na pinlano ko para sa iyo, magkakaroon ka ng mga benepisyo. Ibibigay ko lahat sa iyo. Kung makikinig ka sa akin, ipinapangako kong bibigyan kita ng isang villa at bibigyan kita ng pera na maaari mong gastusin sa natitirang bahagi ng iyong buhay.
Sa bahay at pera, magiging kumpleto ang buhay mo. Ang sabi ni Wanda, let Sofia was very moved. Kung aasa si Sofia sa sarili, hinding-hindi niya makukuha ang bilya at ang walang katapusang pera sa buhay niya. Isa pa, malamig talaga ang ugali ni Elliot sa kanya, bagamat binayaran ni Elliot ang pagkain ngayon, paano ito maihahambing sa mga benepisyong ipinangako ni Wanda? Sofia, alam kong wala kang masyadong tiwala sa akin, kaya humiling ako sa isang abogado na gumawa ng kontrata, hanggat nakikinig ka sa akin, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang mga benepisyong ipinangako ko sa iyo noong panahong iyon. Kung hindi ko matupad ang pangako ko noon, maaari mo akong kasuhan ng kontrata. Sabi ni Wanda, at naglabas ng isang stack ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Ginang Tate, hindi pa ako nakakapagdesisyon kung makikinig sa arrangement mo, medyo natatakot ako sa anak ko. Kahit hindi niya ako kilala, medyo seryoso siya, habang iniisip ni Sofia ang walang ngiti na mukha ni Elliot, hindi mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ano ang kinatatakutan mo? Anak mo siya, at hindi kanya papatayin. Ipinakita sa kanya ni Wanda ang nangungunang dokumento. Bibigyan kita ng isang villa sa sentro ng lungsod, at 10 milyon na cash. Ano sa palagay mo? Kinuha ni Sofia ang dokumento at maingat na sinipat ang laman. Dahil hindi siya gaanong nagbasa, at medyo malayo ang kanyang paningin, natagalan bago basahin ang pangunahing nilalaman ng dokumento. Ginang Tate, kung pipirmahan ko ang dokumentong ito, ano ang gusto mong gawin ko? Nabigla si Sofia. Napakasimple lang ng gusto kong gawin mo, sinusubukan mong magkaroon ng magandang relasyon kay Elliot at hayaan siyang kilalanin ka bilang isang ina, ngunit hindi mo siya kailangan para maging mas anak sa iyo, basta't matutulungan ka niya kapag nahihirapan ka. Para sa kanya, ang 10 milyon ay halos kapareho ng mga sentimo ng ordinaryong tao, pero napakakuripot niyang tao. Kung ayaw mong mapalapit sa kanya, imposibleng bigyan ka niya nang ganoon kalaking halaga. Pagkatapos ay makakakuha ka ng ano, hindi tanga si Sofia, binigyan siya ni Wanda ng isang villa at 10 milyon, na nagpapahiwatig na si Wanda ay makakakuha ng higit pa sa oras na iyon. Mayroon akong kumpanya sa Bridgedale, at gusto kong palakihin ito, ngunit kailangan ko ng pamumuhunan, ililipat ko ang kumpanya sa iyong pangalan sa oras na iyon, at kapag naging maayos ang relasyon mo sa kanya, hihilingin mo sa kanya na mag-invest ng pera sa iyo. Sabi ni Sofia, I'm afraid I don't have that ability. Paano mo malalaman na hindi mo kaya kung hindi mo susubukan, tsaka kung hindi siya bumoto, wala ka namang mawawala. Itinulak ni Wanda ang panulat sa kanyang kamay, kung hindi kanya biolohikal na ina, sa tingin mo ba ay matatapos ang ganitong uri ng magandang bagay? Nasa ulo mo ba? Huwag mong ikahiya ang iyong mukha. Kabanata 1534. Sa isang iglap, kalahating buwan na ang lumipas. Malapit na, bisperas na ng bagong taon, upang mailapit ang relasyon ni Hayden at Elliot, iminungkahi ni Avery na kumuha ang pamilya ng isang set ng mga larawan ng pamilya na may temang bagong taon. Matapos may sigawa ang kanyang proposal ay agad namang sumang-ayon si Leila na may kagalakan, at pumayag din si Elliot. Sa wakas, nahulog ang mga mata ng pamilya kay Hayden. Hindi interesado si Hayden sa pagkuha ng mga larawan ng pamilya, pangunahin dahil ayaw niyang kumuha ng litrato kasama si Elliot. Bagamat maaari niyang tanggapin na tumira sa iisang bubong ni Elliot, medyo iba pa rin ang pakiramdam niya. Nang makita niya si Elliot, ang ganitong uri ng awkwardness ay tila isang emosyon na nakaukit sa kanyang mga buto. Kuya, sabay tayong magpa-picture. Hinawakan ni Leila ang braso ni Hayden at nagmakaawa. Ay, regalo mo na lang ito sa akin, sabi ni Leila, hindi makatanggi si Hayden. Dumating ang pamilya sa studio, dahil medyo mababa ang temperatura kamakailan, pumili si Avery ng 3 set ng mga tema para sa indoor shooting. Matapos makuha ang 3 set ng mga larawan ng pamilya, ibinalik ng photographer ang orihinal na muling pagkuha at tinanong, Ms. Tate, gusto mo bang kumuha ng set kasama ang iyong anak na babae? Mayroong ilang mga larawan mo at ng iyong anak na babae. Nandyan din si Mr. Foster at bago pa matapos magsalita ang photographer, agad siyang pinutol ni Hayden. No. Gusto ng photographer na magpakuha sila ni Elliot ng litrato ng mag-ama, pero ayaw niya. Nang makita ang nahihiyang hitsura sa mukha ng photographer, agad na sinabi ni Avery, hayaan mo akong kumuha ng isa pang set kasama ang aking anak na babae. Sinasabi ng lahat na ang aking anak na babae ay kamukha ko, ngunit sa palagay ko ang aking anak na babae ay mas maganda kaysa sa akin. Pinagsanib ni Leila sina Elliot at Avery ang lahat ng mga pakinabang, kaya sila ay slim, maliwanag at gumagalaw. Ms.
Tate, masyado kang mahinhin, maganda ang anak mo, at napakaganda mo rin, pinuri siya ng photographer at dinala sila sa susunod na eksena sa larawan, hindi siya sinundan ni Hayden, at tumayo rin si Elliot. Nais ni Elliot na mapag-isa muna ang kanyang anak, ngunit sa pagtitig sa mukha ng kanyang anak, tila anumang oras ay aalis na siya, hindi mo ba sila makikitang kumukuha ng litrato, lihim na tanong ni Elliot, matapos itanong ang tanong na ito. Mabilis niyang sinabi, kung pagod ka, maupo ka lang dito, at pupuntahan ko silang magpakuha ng litrato. Pagkaalis ni Elliot, umupo si Hayden sa upuan, nagdala ang staff ng isang basong tubig at inilagay sa harap niya. Hayden, gusto mo bang ihatid ka ni Auntie para tanggalin ang makeup mo? Sandali lang, nais ni Hayden na hintayin ang kanyang ina at kapatid na matapos ang paggawa ng pelikula, at pagkatapos ay sabay na tanggalin ang kanyang makeup. Pagkaalis ng staff, binuksan ni Hayden ang phone niya at naglaro. Hindi naman siya adik sa mga laro kaya naman kapag umilo ang screen ng cellphone sa mesa ay agad na naakit. Ang mga mata niya, ang telepono ni Elliot ang umilo. Ang telepono ni Elliot ay nasa tabi mismo ng kanyang braso, kaya kitang-kita niya ang nilalaman sa kanyang screen. Sa pamamagitan ng bahagyang pagtingin sa gilid, Elliot, ngayon ko lang nalaman na hinaranggan mo pala ako, gusto ko lang ipakita sa'yo yung picture ng bata, hindi ko guguluhin ang buhay mo